Mapagpalang araw po, I'm Jeremiah here again for Daily Devotion. Ang title ng devotion natin ngayon is Bakit sinabi ni Jesus na siya ang pintuan? Jesus the gate. Kaya let's proceed na sa verse 40. John 10 verse 7 to 10. Therefore Jesus said again, Very truly I tell you, I am the gate for the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. And now let's proceed na sa ating teachings. First is Jesus is the gate of the sheep. Sa panahon ni Jesus, yung gate yung pinaka-importante sa mga kulungan ng tupa. Doon kasi dumadaan yung sheep papasok at palabas. And nung sinabi ni Jesus na siya yung gate, sinasabi na niya na magiging protection siya ng mga tupa. At yung mga tupa na yun ay nire-represent tayo. Hindi niya lang tayo pinapanood, hinaharangan niya yung mga lahat ng kasamaan na gustong pumasok sa loob ng gate o sa safe place natin kung saan siya nagbabantay. And let's proceed na sa second one is Jesus is the only way to salvation of the sheep. Kung iisa lang yung gate, isa lang din yung way natin makapasok dun sa safe space na binabantay ni Jesus. And clear si Jesus, sinabi niya na there's only one way to life and that way is through Him. Di sa kung ano man na practices na susuway sa utos niya. Si Jesus lamang mismo yung one and only way. And let's proceed na sa next. Jesus is the protection of the sheep against thieves. Kung may gate, may dahilan. Yung paglalagay ng gate, kasi nga may gustong pumasok na hindi dapat. May mga thieves na may kasamaan na or panlilin lang. Pero kung si Jesus yung gate natin and at walang makakapasok na masamang bagay o makakadating sa atin na panganib. He stands between the sheep and the threat. Hinarangan niya kung ano mang mga masama na pwede na mangyari sa atin at sa iyo. And dun lamang pinapakita na niya kung gaano niya tayo kamahal. And let's proceed na sa ating applications. First is stop following strangers, instead run away. Hindi lahat ng advice ay from God. Minsan sa mga masama ito, yung voice na yun, if pinupull away ka niya from Jesus, tumakbo ka na. And para hindi tayo ma-tempt ng mga boses na yun, mas kilalanin natin yung Diyos at ang kanyang boses para tama na yung ating masundan sa susunod and maprotektahan niya tayo. Next naman is stay away from Satan's temptation. Yung mga temptation minsan pinapakita na parang harmless siya sa una, pero may masama talagang balak yung intention na yun. And kapag yun talaga yung temptation na yun is nilayo ka sa katotohanan, sa peace and kay Jesus, huwag ka na magstay doon, malis ka na. And you don't have to test how strong you are. Dapat stay close lang tayo sa gate and si Jesus lang bahalang magprotekta sa atin. Next naman is stick with the flock of Jesus Christ. Yung sheep, mas safe sila together. Pag mag-isa kasi naliligaw ka and mas madali kang atakihin ng masasama. Kaya maging connected tayo, sumama tayo sa fellowship and sa mga kapwa natin na sumusunod din kay Jesus. Kasi kapag nagstay tayo na kasama nila, magiging close tayo kay Jesus or
mas magiging safe tayo dahil may gate tayo. Yun lamang po for our daily devotion. Sana po marami kayong natutunan, and salamat po, and God bless.